walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, kita naman ninyong fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. Charot! So yon, so nakakaloka, Diyos ko. Parang ang bilis ng araw, no? So, nandito na tayo sa Friday bukas, Miss Earth na. My gosh, are you excited? Okay naman ako sa Miss Earth. Wala pa akong final prediction. So, bukas magbibigay ako ng final prediction ko dyan. At, ayun nga, tingnan natin kung sino yung mananalo. At medyo nakakaloka kasi ang bilis ng araw. Tapos isang linggo naman, Diyos ko, preliminary na ng Miss Universe. Ayan na. So, syempre, excited tayo. Iba talaga pa rin talaga yung impact ng Miss Universe, no? Talagang aabangan mo talaga yung Miss Universe. Wala silang ganap dito, pero maghahanap ka talaga ng eksena nila. So, araw-araw, ayun, parang parang may Star Award sa Miss Universe. Na ang mga kandidata, posturang-postura, everyday. Lalo pa sila ng hotel dahil inaabangan yung mga pa-eksena nila. So, yun. So, nakakaloka. Ganun na ang Miss Universe since 2020. Aabangan mo kung anong pasabog ng kandidata. Last year din, di ba? Ganyan din. Aabangan mo lang din yung kung anong pasabog na suot ng kandidata. Tapos, ayun, ganun lang. Wala naman silang activity talaga. Yung sabihin mo na parang dito mo makikita yung competition. Sa Miss Grand ganun, marami, di ba? So yun, so nagkaroon nga ng dinner kanina or kagabi dyan sa Mexico, yung mga kandidata at talaga naman lahat sila postura, ang kagandahan, Diyos ko. Siyempre, nakatutok ang mata natin kay Miss Philippines kung anong susuotin niya. At ayun, sa mga nagrereklamo sa kanyang outfitan, kagabi naman ay talagang, my gosh, ang ganda ng outfit ng lola ninyo. Actually, kasi sa mga outfit ni Miss Philippines dito, from the beginning, alam ko na wala siyang masyadong ipapakita na mga bonggang-bongga talaga na ma-amaze ka. Hindi katulad ng kay Michelle D na talagang aabangan mo yung mga pa-eksena ni Michelle D kasi syempre Michelle D yun. Dito naman si Chelsea Manalo, in fairness naman, yung mga damitan niya na nakikita natin dun sa Pilipinas, wala naman akong nakitang bonggesyos talaga. Pero ngayon, masasabi ko, para sa akin, bongga na yan. Oo. So, naiintindihan ko. Kasi kung ikukumpara mo yung mga damitan niya talaga sa Pilipinas, hindi mo masasabi na, ay, ito ang bongga, ito ang maganda. Pero dito sa Miss Universe, in fairness naman, level up naman siya. Magaganda naman yung mga talagang pa-outfit niya everyday. Hindi lang siguro pasado sa panlasa ninyo kasi ang gusto nga ninyo, yung kasi bongga nga ng outfit nung iba. But ako, to be honest, kontento na ako at happy ako. Oo. Happy ako kasi hindi lang naman kasi yung damit at tinitignan ko kay Chelsea Manalo, yung kabuuan niya. May nararamdaman kasi ako sa kanya na parang kakaiba sa mga mata niya, sa mga ngiti niya. Tapos mararamdaman mo talaga na sobrang ang lakas talaga ng impact niya. Minsan mapapaisip ka ang iisipin mo, malakas ba talaga si Chelsea Manalo o ako lang ang kakaramdam na malakas siya, yung mga ganon. So, talagang kakapain mo yon. Pero, yung mga eksena at ganap naman, ayan, napipili siya sa mga winner naman, di ba? So, kung ikukumpara mo nga siya kay Peru, si Peru, ang meron sa kanya, yung ganda talaga ng mukha, na kung iisipin mo, pwede ba itong maging Miss Universe? Ang sagot, yes. Oo. Dahil mula doon sa mga makikita mo sa kanya everyday, tapos yung ganda na meron siya, pero hindi mo naman nararamdaman na napipili siya sa ganito, napapasok siya sa ganito. Parang ang makikita mo sa kanya, pasabog siya everyday. Yung mga outfit, yung mga eksena, plus ang ganda talaga ng mukha, di ba?
Pero kay Chelsea, may nakikita ka pang mga ganap eh. Pinapunta siya sa orphan, tapos napili siyang best in makeup sa 10. Pagkatapos, 130 yun ha. Eh kung silang Thailand nga, saka sila ano, pero na ang gaganda ng mga to. Pero hindi sila napili, di ba? Pero siya, napili siya. Pagkatapos, sa iba pang mga eksena, napili din si Chelsea. Yung mga ganon, parang ma-appreciate mo kasi nga, ang alam natin, hindi siya masyado papalo, pero pumapalo naman siya. So, dapat maging happy tayo doon. So, yon appreciation kasi ang kailangan natin para kay Chelsea, para ma-accept nyo na ano, sabi ng ganon, in fairness naman kay Chelsea, magandang good vibes kasi yung ipinapakita niya talaga sa competition niya. Maganda yung vibes niya at talagang magaang yung datingan ng Chelsea manalo. Kaya parang hindi mo nakikita na mabigat yung laban niya. So ramdam mo na, okay, isa siya sa mga napipili kasi nga maganda nga yung vibes nung dating niya. So maganda yung vibes ng laban niya. So parang siguro dahil nga si Chelsea ay mabait at maayos na tao, so yung mga basher lang naman yung hindi maayos sa kanya. Pero kung iisipin mo, maganda talaga yung vibes ni Chelsea manalo. At wish ko na sana magtuloy-tuloy yon hanggang Coronation Night para, alam mo yon, makarating siya sa dulo ng laban na to. Di ba? So doon naman sa nagsasabi, bakit kasi nakafocus sa top 12 lang? Kasi ayun yung pinakamahirap na tatalunin nila. At once na makalusot siya doon, pwede na siyang lumusot pa sa mga iba. 'Di ba? Pero kung doon siya makakarating at mapuputol yung journey niya doon, magiging happy pa rin ako para sa kanya kasi hindi biro ang makalusot ka sa top 12. Sa totoo lang, hindi biro yan. Minsan nga iniisip ko, nako, dati ha, yung hindi pa siya lumalaban, nako, makakarating kaya to sa top 12, medyo mahirap to. Pero ngayon naniniwala ako na kaya niyang makarating dyan. So kailangan ko lang makita talaga yung performance niya ng bonggang-bongga. Ayun nga eh, ano kaya yung pasarela? Gano'n kaya kalupit yung pasarela ni Chelsea Manalo? Kasi kanina tinitingnan ko habang naglalakad silang dalawa ni Miss Peru. Actually, inoobserbahan ko. May nararamdaman ako sa kanya na, alam mo yon na yung impact na talagang masasabi mo, uy, in fairness sa kanya ha, medyo magaling yung datingan niya. Saka maganda yung pasok. Yung pasok niya sa, yung alam mo yun, may, ano siya, may dating talaga, may impact talaga siya. Na, ang ganda-ganda ni ano, ang ganda-ganda ni Peru, pero, alam mo, yung kaya niyang sumabay. Di ba? Oo. 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 Di ba? Yung kaya niya sumabay sa beauty na meron si Peru. At yung impact na meron si Peru, hindi siya nalalamon ni Peru. Kumbaga parang stunning yung datingan niya. Mas sobrang parang palaban siya. Mas sobrang iba yung impact, iba yung dating. Mas parang carry niya talaga. Di ba? Kung titignan mo talaga yung galawan niya, sobrang, ang ganda nung dating, ang ganda nung pasok, ang ganda nung aura na pinapakita ni Chelsea. Yes, sa totoo lang, si Peru, she's always ready. Di ba? Kung titignan mo dito, pasabog si Peru. Pero, sa simplihan na outfitan ni Chelsea Manalo, kumbaga parang dito, mararamdaman mo na mas ready din siya. Kumbaga parang, oh, hindi mo siya makikitaan ng malamya. Meron siyang impact na dating. Plus, may charm, di ba? Kaya nga sabi ko, ay in fairness naman kay Chelsea, hindi talaga siya nagpapalamon. So, I'm so excited para doon sa performance na gagawin niya sa, sa tawag dito, performance na gagawin niya para sa preliminary competition. Ayun na lang talaga ang hinihintay ko. Pero dito, sa laban niya dito, sa mga nakikita natin from the start na dumating siya hanggang ngayon, parang ang lakas ni Chelsea Manalo. Yung parang ramdam mo na may ibubuga siya. Yung nakukonvince niya ako, hindi ko lang alam kayo, pero ganun yung dating niya sa akin. Sobrang ang lakas talaga ng convincing power ni Chelsea Manalo.
sabi ko nga, hintay na lang talaga natin yung prelim, no? So, sa prelim talaga doon natin makikita. Ayun na lang talaga, sana hindi niya tayo mabigo doon. Kasi yung performance niya, dito nakasalalay talaga yun lahat. And I think, ready siya. So, yan. So, for now, sabing ganun, pwede bang mag-last two stand din si Peru? Alam mo, sa totoo lang guys, ewan ko ha, pero nararamdaman ko, what if kung silang dalawa ang mag-last two standing? Yung mga ganon, may mga sense akong ganon na, in fairness, no, parang ang ganda kasi nung vibes nilang dalawa. Tapos, laging okay. Tapos, basta maganda yung pinapakita nila. So, sana, di ba? Sana na silang dalawa ang matira sa dulo ng kompetisyon. Sana sila talaga. Pero grabe ang ganda ni Peru. Nakakaloka. Yung alam mo yung tipong hindi ka talaga tatanggi sa beauty na meron siya. At parang feeling ko, isa siya talaga sa mga mananalo. Yung ganon. Si Chelsea kasi parang feeling ko kaya neto siguro top 5. Kung makakalusot to sa magta-top 5 to. So hindi ko kasi alam, depende. Pwede pa ngang di ba, mabago pa yung lahat. Pero syempre nandoon positive tayo. Kasi maganda naman yung pinapakita niya at nagwo-work nga ang Chelsea manalo na talagang kahit sabihin ninyo yung reklamo ninyo sa kanya, parang hindi umuobra, parang mas nananaig talaga kay Chelsea yung lakas at yung tapang niya. Oo. Na kahit tiniturn down na siya nung iba, pero si Chelsea parang umaangat. Performance na lang talaga yung hihintayin natin sa prelim para doon natin masabi na, okay, ito na to. So, yun, di ba? For now, wala eh. But, yung nafe-feel mo, nakakasabay naman. Marami yung mga eksenadora, marami yung magaganda, glamorosa, pero syempre, iba pa din yung nagre-reflect sa'yo. Saka tingnan nyo yung mga mata niya. Talagang mayroon talagang impact, di ba? So, yun, nakakaloka. Diyos ko Lord, ewan ko, basta hintay na lang natin siguro yung kung ano ang mangyayari dito. Mahirap na mamaya sabihin nila, ayan, hype na hype ka, tapos ang ending, di ba? So, ngayon, ang ko lang muna sa kanya siguro, top 12. So, kung makakarating ng top 5, di bongga, di ba? So, yun, kayo guys, tingin ninyo dito sa nakikita niyo kay Chelsea ngayon, kahapon dito sa kanilang dinner outfit. So, anong masasabi mo sa kanilang dalawa ni Miss Peru? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.